Hindi lahat ng mga taong nagigipit ay sa patalim kumakapit. Ang iba, keyboard ang ginagamit. Dahil sa mundo ngayon na nakalutang sa dagat-dagatang impormasyon ay hindi na kailangan ng kutsilyo o itak para ikaw ay makasugat. Isang laptop lamang na may wifi connection ay kayang lumikha ng pinsala. Ang hiwa na iniiwan ng patalim na humihiwa sa katawan ay natutuyo at naghihilom naman. Pero ang baluktot na pananaw at maling impormasyon na inahahayag sa wikang nag-uudyok ng away ay hindi lang sisira sa araw mo. Kung sila ay isang organisadong hukbo, ang mga mandirigmang ito ng tiklado ay kayang lasunin ang kaisipan at baguhin ang kapalaran ng isang lipunan. Tingnan lamang ang nangyari sa Pilipinas itong nakaraang 2 halalan. Pagkakaisa. Iyan ang sinasabi natin. At sadyang may mga tao, grupo o gobyerno na ginagamit ang kapangyarihang ito. Ikaw Gumagasto sila ng bilyong-bilyon. Kaya naman nagiging hanap buhay ng libo-libo. Sa ating kwento ngayon mga kapatid, ang makikilala nating dalaga na si Chari ay isa sa kanila. Mula sa pagiging part-time crew sa fast food ay lumipat siya at nakahanap ng trabaho sa isang sangay ng mas malaking negosyong tinatawag na troll farm. Mga organisadong grupo na sabayang naghahasik sa social media ng disinformasyon at sadyang nang uulol at nang bibwisit sa mga diskusyon sa comment section. Pero sa likod ng mga komentong ito, mga trolls na binubuhay ng mga gaya ni Manong Ted Filon. Salamat kayo, may Ted Filon. Oo. Sa likod ng mga komentong ito na mala-asido, ang epekto ay mga totoong tao. Totoong tao na pagkaharap mo naman ay parang ang bait-bait. Pero wala silang magagawa, wala silang choice. Mga totoong tao na may sariling buhay, na may kailangang buhayin, na may kailangang pakainin, na may sariling isip at sariling damdamin. Pero ang ating kwento ngayon mga kapatid ay susubukang sagutin ang tanong. Posible bang mabuhay ang tunay na pag-ibig sa isang lugar na nabubuhay sa kasinungalingan at panlilinlang? Atin na pong simulan ang dula dito po sa Sana Lord na pinamagatang Tipa ng Tiklado, Tibok ng Puso. Chari, kanina pa ako naghihintay dito sa boarding house nyo. Ang sama na nga ng tingin sa akin ng kasera nyo eh. Saan ka ba nang galing? Wala ka namang klase ngayon sa university ah. Dean, please lang. Huwag mo ako simulan. Pagod ako, 2 shift sa fast food joint ang binuno ko para may pambayad kami ng kuryente. Sino ba kasi nagsabing pumunta ka rito? Nakalimutan mo na ba na may usapan tayo ngayon? Ikaw naman oh, pinaalala ko pa nga sa'yo kahapon eh. Nag-text ako ng 4 na beses ah. 6:00 dapat may reservation tayo sa restaurant para sa anniversary natin, di ba? Anniversary? Nakuha mo pang mag-celebrate ng anniversary? Alam mo namang namumroblema ako sa pera dahil mapuputulan ng kuryente ang bahay namin sa Ilocos. Pampihira yan oh. Alam mo, mas mabuti pa siguro maghiwalay na tayo. Siguruhin mo lang na kapag hinamon mo ako ng hiwalayan ay kaya mo. Chari. Dean, simula pa lang ng relasyon natin nasabi ko na sa'yo na marami akong priority sa buhay. Akong bumubuhay sa 6 na mga kapatid ko tsaka sa nanay kong baldado na sa probinsya. Alam ko. Ako rin na nagpapaaral sa sarili ko. Pero mukhang hindi na nga ako makakatapos ng kolehiyo dahil kahit 4th year na ako dahil wala naman akong pambayad ng tuition. Alam ko naman yun eh. Pero kasi, mahal kita eh. Hindi ka ba napapagod?
Tuwing magkikita tayo, nagtatalo lang tayo ah. I'm sorry. Sige, kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Halika na. Aabot pa naman siguro tayo sa restaurant eh. Akin na ang kamay mo. Mamasahihin ko. Baka napagod ka eh. Dean, bitiwan mo nga kamay ko. Umuwi ka na. I'm sorry, Chari. I'm sorry din, Dean. Hindi ko na dapat pinatagal pa to. Maghiwalay na tayo. Ikaw lang din ang nahihirapan eh. Hindi ako papayag. Ayoko. Please, Chari. Sa akin ka lang. Chari, nakita ko yung kadramahan niyo doon sa ibaba ng jowa. Ex-jowa mo ah. Okay ka lang? Ayos lang ako, Trish. Kaso si Dean, hindi ko sigurado kung anong gagawin. Sabi ko naman kasi sa'yo dati, mag-ingat ka doon. Kasi parang masyadong clingy. Kalalaking tao, makadikit sa'yo, wagas. Mabait naman yun eh. Pero tama ka. Dapat talaga hindi ko na sinagot yung si Dean. Nung una naman hindi siya ganun ka-demanding at possessive, pero nung magtagal kami, parang gusto niya sa kanya na lang lahat ng atensyon at oras ko. Di naman pwede yun. True, Lalu. Hindi talaga pwede yun, ano? Kasi ikaw ang ultimate breadwinner ng pamilya mo. Ay, speaking of, baka may extra ka dyan. Short pa ng 2,000 yung pambayad sa kuryente nila nanay eh. Alam mo namang ako lang ang inaasahan nila. Eh bakit? Magkano ba kuryente nila? 6,000. Ano? May party ba araw-araw sa inyo? Anong klaseng konsumo bang ginawa nila? Ewan ko, hindi ko na tinanong. Baka mas lalo pa akong ma-stress. Kailangan daw kasi nila ng tulong ko eh. Ewan ko sa'yo ah. Gasgas na yung mga linyahan nilang yan. O pero eto, ipit sa pitaka ko tong 2,000 na to ah. O kunin mo na. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka. Ako, salamat ng marami, Trish. Savior ka talaga ng mga dukhang kagaya ko. Sabihin mo, savior ng mga martir. Well, medyo true. Hoy, maiba tayo ah. Sino nga pala yung lalaking kausap mo sa may convenience store nung isang linggo? Yung gwapo na matangkad at maputi at matangos ang ilong. Uy, mukhang Koreanong upa. Ha? Sino? Nung Lunes yata yun, nung umaga. Nung pabili ako ng agahan, nakita ko kayo magkausap. Baka si Noel. Tama, si Noel nga. Noel? Oo, yung kaibigan ko nung high school. Kaklase namin ni Dean yun dati, pero kami lang ni Dean ang lumuwas at nag-aral sa Maynila. Nagulat nga ako, nandito rin pala si Noel sa Maynila. Alam mo, 3 years na rin daw. So, nauna lang siguro kami ni Dean ng mga 1 taon, ganun. Kaya pala ang sama ng tingin ni Dean nung nakita kayo. Nakita niya kami? Oo, salubong ko siya eh. Tapos parang sabay kaming napatingin sa direksyon nyo nung Noel. Pero umalis din kagad si Dean. Di ka na nga niya tinawag eh. Kaya siguro mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Nagsiselos? Wala namang dahilan para magselos. Wala nga akong time umutot ng very demure. Jowa pa ba ng 2? Isang semester na lang sana, hindi ko pa matatapos. Buti mabait ang registrar. Binigyan pa ako ng chance. May 2 weeks pa ako para makaipon ng pang-enroll. Uy, Chari! Buti na abutan kita dito sa registrar's office. Uwi ka na ba? Hatid na kita. Dala ko ang kotse ko. Dean? Chari, gusto mo mag-breakfast? Tara muna kumain bago kita iatid sa boarding house mo. Nakalimutan mo na ba? Na break na tayo? Hindi ko makakalimutan kasi sobrang masakit yon. Pero gusto kita makasama eh. Kaya eto, kinukulit kita. Tara! Dean. May ibibigay pala ako sa'yo. Asa ba yun? Eto. Tanggapin mo sana. Ano to?
Envelope na ang kapal ng laman. Teka, bubuksan ko. Aba, Dean, hindi ko to matatanggap. Ang laking pera nito. Chari, alam kong wala kang pang-enroll. Sige na, tanggapin mo na. Bigay ko yan sa'yo. Hindi. Kunin mo na to. Ito na. Kung ayaw mong kunin, ilalagay ko sa bag mo. No, Chari, no. Teka, bakit ayaw mong tanggapin ang tulong ko? Dahil kaya ko namang gumawa ng paraan. Kung maliit na halaga lang sana, tatanggapin ko pa na pautangin mo ko pero... Bakit dati si Noel? Hinayaan mo siyang bayaran ng tuition mo nung high school pa tayo. Dean, ano bang sinasabi mo? Lakas-lakas pa ng boses mo, pinagtitingin na tayo dito sa hallway. Alam mo, Chari simula nang bumalik yung Noel na yan, binaliwala mo na lahat ng efforts ko Pag sinasabi mo, parang isang beses ko lang nakita si Noel dito sa Maynila. Bakit ba galit na galit ka? Dahil nung high school tayo, hirap na akong ilayo ka sa kanya. Laging siya na lang ang knight in shining armor mo. Alam mo, hindi ko na alam kung ano yung pinagsasasabi mo. Wala kaming relasyon ni Noel noon. O kahit ngayon, basta magkaibigan lang kami. Chari, ito ang tatandaan mo. Kapag nalaman ko na niloloko mo Dean, eto na yung pera mo Kung ayaw mong tanggapin, ilalapag ko rito sa sahig. Salamat na lang sa alok mong tulong. Mabuti na lang at natanggap ako rito sa computer shop. Kailangan ko kasi ng extrang racket May mga pinagagawa din sa akin na may commission ng bawat matatapos kong gawin. Aaralin ko na lang muna lahat ng yun. Di bale, tiyagaan lang. Makakaipon din ako ng pang-tuition. Sa ngayon, mas less effort sa part ko kung dito lang muna ako magtatrabaho. Nag-compute na nga ako ng kikitain ko Mas malaki ang kita rito kaysa magtrabaho kong crew sa mga fast food. Mag-e-end of contract na rin naman ako doon kaya sakto talaga tong opportunity na to. Ay, teka, start na pala ng shift ko. O Dean, ba't nandito ka sa boarding house? Wala si Chari, no? Night shift siya sa bagong pinagtatrabahuhan niya. Ha? Night shift? Wala naman siya sa fast food joint Isang linggo na ako nagpabalik-balik doon, pati rito. Ay, sumuko ka na kasi. Busy yung si Chari. Halos hindi na nga umuwi rito Demanding daw yung bago niyang trabaho. Ang daming ginagawa. Pero malaki naman ang kita. Saan ba siya nagtatrabaho? Di ko pwedeng sabihin sa'yo. Trish, please. Baka kung anong trabaho ng kaibigan mo. Alam mo namang lapitin ng mga lalaki yun Ano naman ang iniisip mong trabaho niya? Please, sabihin mo na sa akin. Saan ko ba makikita si Chari? Sorry din pero hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo. Akit na ako. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Masama na naman ang tingin sa'yo ng kasera namin Bihira. Bakit kasi lagi masama ang tingin sa akin ng kasera nyo paano? Halos dito ka na tumira sa lobby nung kayo pa ni Chari. Tapos hanggang ngayon, wala na nga kayo, balik ka pa rin ng balik. Ayan papalapit na siya. Sige. Alis na ako. Malalaman ko rin ang totoo, Chari. Aalamin ko kung ano ba talaga ang tunay mong trabaho. Chanel! Iba sabi ko sa'yo, kapag may nakalagay na on-air sign sa pintuan ko, wag na wag kang kakatok o papasok man lang. Bigla ka na lang pumasok, hindi pa ako tapos mag-shoot. Kuya naman, aalis na ako Alam mo naman yan ang trip namin to Baguio ng mga friends ko. Pingin baon, please. Ako, sigurado ko ba mga kaibigan mo ang kasama mo? Baka naman si Brent na naman yan. Kuya naman Kita mo na. Nasasamig ka pa ng laway mo. O ano, si Brent nga ang kasama mo. Out of town. Chanel! Kuya,
18 na ako, no? At saka isa pa, mabait naman si Brent. Bago mamatay ang mga magulang natin, ibinilin ka nila sa akin. Bata ka pa. 30 years old na yung Brent na yan, oh. Pakalukuhin ka lang niya. Di i-expose mo siya sa vlog mo. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo mag-edit ng mga videos about social and political issues. Pati chismis. Minsan nga may ini-expose ka na rin. At saka pinapaniwala ka ng mga tao. Sikat ka na nga bilang investigative vlogger eh. Dami mo namang sinasabi. Kasi nga, ang dami mo na rin subscribers, kuya. 1.5 million na rin. Sana itinuloy mo na lang yung investigative journalism course mo. Alam mo naman kailangan kong kumita ng pera, di ba? Malaki naman ang kinikita ko dito sa vlogs ko at sa mga video edits. Kaya nga thankful ako sa'yo, kuya. Kasi naitataguyod mo tayong dalawa. Kaso lang, please naman have a life naman. Lumabas ka naman, kuya, no? 21 ka pa lang pero mukha ka ng ermitanyong hukluban. Exage ka naman? Hindi naman alam ng subscribers at viewers ang totoong itsura ko, ha? Oo nga, kuya. Pero ako alam ko. Kaya please magpagupit ka na tsaka mag-ahit ka. Mukha ka lang ang madungis, oh. Isang buwan ka nang hindi lumalabas dito sa lungga mo. Oo na. Papagupit na ako at mag-aahit. Malis ka na nga lang dyan kung alis ka. Mag-iingat ka, ha? Lalo na sa Brent na yan. Sure, kuya. Bye! Madali lang naman ang trabaho ko. Kailangan ko lang mag-manage nitong computer shop na front lang pala ng mga troll farm. Ang pinakamalaking porsyento ng sinasahod ko at komisyon ay mula sa pagko-comment sa mga social media post gamit ang fake accounts. Madali lang namang gumawa ng libo-libong fake accounts eh. May ginagamit kaming phone number generator kung kailangan i-verify ang account. Scripted din ang mga comment na gagamitin at identified na namin ang tatargeted na social media accounts. Madalas na mga paninirang puri lalo sa mga kaaway ng kliyente ang comments namin. Mas risky sa demanda ang mag-comment ng paninirang puri, kaya mas mahal ang bayad. Merong ding ang goal ay magparami ng followers at pataasin ang engagement sa mga post. Mas mababa nga lang ang rate nun. May mga pagkakataon na inuutusan ako ng amo ko na gumawa ng sarili kong reaksyon sa mga kwento at mga post na assigned sa amin. At kapag tumaas ang engagement namin, dahil dun sa ginawa ko, may dagdag na bayad pa ako. Dahil sa trabaho kong to, nakapag-enroll ako at ilang buwan na pagtitiis na lang ay gagraduate na rin ako. Ayan, may bagong message si boss. Kailangan ko raw i-boost ang engagement ng isang nalalaos na artista. Sa bagay, mas madali to kaysa maging ultimate basher. Ay, game na. Simula na naman ang isang gabing trabaho. Kuya Noel, bakit kasi dito tayo nag-grocery? Dapat sa supermarket na lang eh. Mas mahal ang bilihin dito sa convenience store. Wow, nagreklamo ka pa. Ang dami mo rin naman kinuha. Sabi mo, bibili mo ko ng snacks. O eto, snacks. Snacks lang ang sabi ko. Hindi ko sinabi ubusin mo ang laman ng estante ng mga chocolate at chips. Puro junk foods na nga lang yung binili mo. Sige na, ikaw ng healthy. Ang dami mong kinuhang cup noodles, lahat ng flavor. Ano ka, magmumukbang ng cup noodles? Ang cute niyo pa rin magkapatid. Ate Cherry! Chanel, ano ba? Pakasunggab ka kay Chari. Sorry Chari Grabe. Miss na miss mo ako, no? Higpit ng yakap mo, Oo naman ate, namiss talaga kita. Ilang taon tayong hindi nakita eh. Ito kasing si kuya, Bitiwan mo na nga si Chari. Bayaran mo na lang yan nasa basket mo. Ito. Sama mo na rin tong kinuha ko. Itong pera pambayad. Ate, wait lang babayaran ko lang to. Baka magbago pang isip nitong kapatid kong bugnutin. Oo na, pasensya ka na sa kapatid ko, Chari Ang cute nga eh. Kailan nakita ko nagpupunta sa
convenience store na gumagamit pa ng basket dahil sa dami ng pinamili. Ay, ayoko lang kasi ng mahabang pila. Dito, konti lang ang namimili kapag umaga. Oh, kanina ka pa hikab na hikab ah. Hindi ka ba nakatulog? Night shift ako. Bibili na nga lang ako ng almusal eh. O siya, sumabay ka na lang sa amin. Kakain kami ni Chanel ng pares dun sa kabilang kanto. Konting lakad lang naman. Masarap kasi dun. Ay, meron palang masarap na paresan dito? Oo, kaka-discover lang din namin ni Chanel nung isang araw. Nalipot na namin to lugar na to kakahanap ng kainan. Teka nga pala, di ba matagal ka nang nagbo-board dito? Oo. Kaso di naman ako lumalabas. Trabaho, school, bahay lang ako. So... Tara na ate, kuya. Mag-almusal na tayo. Ano? Sasama ka? Wala, hinila na ako ng kapatid mo eh. Paano pa ako makakahindi? Ate Chari, kumusta na nga pala kayo ng boyfriend mo? Din nga ba yung name nun? Yung laging nakabuntot sa'yo kahit nung nasa Ilocos pa tayo. Ikaw ang chismosa mo talaga. Kumain ka na nga lang, Chanel. Sorry Ang daldal talaga nitong kutong lupa na to eh. Hoy, kung ako kutong lupa, ikaw... Ano? Baka gusto mo ikaw ang magbayad nitong pagkain natin? Ikaw, gwapong kapatid ng kutong lupa. Ako? Ang cute niya talaga mag-asaran, no? Sana yung mga kapatid ko ganyan din ka-sweet sa akin. Hindi yung hingi lang ng hingi ng pera. Ano yun, Ate Chari? Sabi ko, wala na kami ni Dean. Almost 3 months na din. Wow! Talaga, ate? Uy, edi may chance na si Aray! Kuya naman, ba't naman ako sinipang? Sakit Huwag ka nga maingay. Ay, okay ka lang, Chanel? Oo, ate, okay lang ako. Pero may alam akong feeling super duper okay ngayon. Ha? Wala, ate. Sabi ko, o-order pa ako ngayon ng tapsilog. Manang, isang tapsilog pa po, palagyan po ng suka, ha? Ang gana mo pala kumain, no? Pero hindi ka naman tumataba. Alam mo, para kang model. Pakatangkad mo, oh. Para kang kuya mo. Malakas kasi talaga ang metabolism kapag madaldal. Chari, may lakad ka ba bukas? Weekend naman Parang wala naman. Off ko ng 2 days pero may klase ako sa umaga bukas eh. Bakit? Aayain sana kitang mag-dinner bukas. Ha? Okay ka lang? Nasamid ka pa ito, tubig ba? Ito, tissue. Sorry Iba. Hindi na pala kailangan i-push manligaw. Magkukusa naman pala. Ano yun, Chanel? Ate Chari, dinner daw kayo ni Kuya bukas. Sige, Noel. Magkita tayo ng mga 8 p.m. na lang. Siya, sige. Susunduin kita sa boarding house ninyo bago mag-alas 8. Uy, Noel. Okay ka lang? Pinagilan mo pa talaga ako ng upuan. Sobrang gentleman mo yata ngayon. Ang ganda nitong restaurant, Kala ko sa Kagaya ng Parisan ulit tayo kakain eh. Uy, first date natin kaya? Ano? Sabi ko, order na tayo. Naku wala akong alam sa pagkain dito eh. Ikaw na bahala kung anong gusto mong orderin. Sige. Alam ko magandang reviews nito mga steak nila tsaka vegetable salad. Okay ba sa'yo to? Sure. Kahit ano naman kinakain ko para namang di mo kilala. Oo nga. Ikaw na yata ang pinakawalang kaarte-arting babae na kilala ko. Wala naman kasi talaga akong karapatang mag-inarte. Wala naman akong may pagmamalaki sa buhay. Arte pa ba ako? Chari, hanggang ngayon ba ganyan pa rin ang tingin mo sa sarili mo? Totoo naman. Kahit nung high school, kung hindi dahil sa mga pinautang mo sa akin, di ako makakatapos. Oo nga. Nabayaran mo naman na lahat ng yun Di mo naman na kailangan banggitin. Kahit na. Ikaw lang ang naaasahan ko nun. Emotional and financial support kita kahit
Alam kong marami rin kayong gastusin ni Chanel. May natanggap naman kaming pera mula sa insurance ng mga magulang namin. Samantalang ikaw, lahat na lang inako mo. Hanggang ngayon ba, Chari? Wala naman akong choice eh. Ay na pala yung waitress. Order ka na, mag-CCR lang ako. Chari, okay ka lang? Oo naman. Naiihi lang talaga ako kanina pa. Order ka na para kakain na lang tayo pagbalik ko. O siya, sige. Mag-iingat ka. Chari, anong ibig sabihin nito, ha? Bakit mo kasama yung Noel na yan? Dean, halika sa labas. Doon tayo mag-usap. Dean, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sabi ko mag-usap lang tayo, hindi ang yumayakap ka pa. Ano ba? Nakakahiya. Pinagtitingin na tayo ng mga dumadaan dito, oh. Hindi kita bibitiwan. Tama ang hinala ko. Kaya pala malamig ka sa akin at nakikipaghiwalay pa. Dahil nagkikita na naman kayo ng Noel na yan, Chari. Hindi ko kaya na wala ka. Please, sige na naman, oh. Akin ka na ulit. Dean, 3 buwan na tayong break. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na tigilan mo na ako pero ang kulit-kulit mo pa rin. Please, wag naman ganito. Bitiwan mo na ako. Bitiwan ba? Gusto mong bitiwan kita? Oh, ayan! Diyan ka nararapat sa bangketa. Aray, bakit mo ako tinulak? Walang iya ka. Chari, okay ka lang? Tin, ganyan mo ba tratuin si Chari? Huwag mo na patulan, Noel. Tama na, Dean. Nasaktan mo na ako siguro. Siguro naman sapat na yan para mailabas mo ang galit mo. Mamili ka, Chari. Ako o ang Noel na yan? Noel, halika na sa loob. Wala nang patutunguhan to pag-uusap namin ng ex-boyfriend ko. Chari, sorry nalita ko ng dating ha. Kaya mo ba maglakad? May mga gasgas ang kamay at tuhod mo. Bitiwan mo si Chari. Kung hindi dahil sa eksena mo, sa akin pa rin siya. Huwag kang malandi. Sa akin lang siya. Sa susunod na saktan mo pa at guluhin si Chari, hindi lang suntok ang abutin mo sa akin din. Tapos na kayong dalawa. Ikaw ang ume-eksena rito. Matuto ang lumugar. Tama na. Noel, doon na tayo sa loob. Guard! Tulong, may nanggugulo rito, oh! Halika na. Malis na tayo. Halika na. Paalisin na yan si Dean. Tandaan mo to, Noel. Sisirahin ko ang buhay mo. Sisiguraduhin kong madudurog ka kagaya ng pagkadurog na naramdaman ko ngayon na ikaw ang pinili ng malanding babae yan. O ba't ito talaga? Tara na. Hayaan mo na si Dean dyan sa mga gwardya. Pasensya ka na. Paano mo natiis ang barumbado at matabilantilang lalaking yon? Alam mo, hindi naman yun ganun dati. Pabayaan mo na siya. Ano, o-order pa ba tayo rito o gusto mo nang umuwi? Naka-order na ako kanina bago ako lumabas. Kala ko kasi mag-uusap lang kayo kanina ng siraulo mong ex na yun. Parating na rin siguro yung pagkain. Sakto. Nagutom ako sa drama sa labas. Oh, mag-CR ka muna. Hugasan mo yung sugat mo. Baka lalong ma-infect. Naku, malayo sa bituka to. Pero sige, CR na muna ako ha. Babalik ako kagad. Chari. Bakit? Wag mo nang babalikan si Dean ha. Ako, hindi na talaga. Pagkatapos ng ginawa niya ngayon, mas lalo ko na siyang hindi papansinin. Good. Hayaan mo. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Ha? Pwede ba ako manligaw? Teka, wala namang nakapaskil sa kisame ng kwarto natin ha. Pero kanina ka pa titig ng titig doon saka hindi maalis ang ngiti sa mga labi mo. Trish, kanina ka pa ba?
Di mo pala ako napansin. Kaya pala hindi mo lang ako tinitignan o binati pagpasok ko ng kwarto. Nakakaloka ka. Ano ba nangyayari sa'yo? May gusto raw siya sa akin, Trish. Sino? Si Dean? Di ba patay na patay nga sa'yo yun? Hindi. Iba. Si Noel. Noel? Yung super gwapo at matangkad na sabi mo Fred mo lang? Yung Noel na pinagsesalosan ng siraulong ex mo. Pwede namang nag-stop ka na lang sa matangkad. Sinali mo pa yung Dean na yan. So, kinikilig ka kaya kung todo ngiti ka dyan. Nakikita mo ba sa kisame yung mukha ni Noel kaya ganyan ka makasmile, ha? Saya lang ako. Akala ko kasi kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Alam mo yun, ang sarap pala sa pakiramdam kapag ang taong gusto mo gusto ka rin. Ay, wow! May pa-confession na nagaganap sa silid na to, ha? At nagtutwinkle-twinkle pa yung mga mata mo habang nakatingin ka sa kawalan. Nung high school, sobrang nababaitan na ako sa kanya Tsaka alam mo na, gwapo, matangkad, parang ang perfect. Kaso, na-friendzone ako saka ang dami kong utang dati sa kanya. Teka muna. Paano yung ex mong obsessed yata sa'yo? Narealize ko na wala naman talaga akong feelings kay Dean. Nakulitan lang talaga ako sa kanya. Tsaka, feeling ko lang dati safe ako kapag nandyan siya. Pero ngayon, hindi na. Teka, gusto ko sanang sabihin sa'yo na happy ako sa bagong love life prospect mo. Pero, nag-aalala ako sa pwedeng gawin ng ex mo Ay, makaka-move on din yun in time. Alam mo, matulog na tayo. Minsan lang akong makatulog ng gabi. Susulitin ko na. Malay mo, mapanaginipan ko pa yung knight in shining armor ko. Na Noel ang pangalan. Mismo! Good night! Good night sa kaibigan kong mahabang-mahaba ang buhok na aabot hanggang Australia. Mukhang good news ang hatid mo sa gabing to, Di ba pinakagwapo kong kapatid? Ako lang ang kapatid mo, no? So ano nangyari? Sinagot ka na ba? Nagpaalam pala ako manligaw pero mukhang maganda naman ang reaksyon niya. Kasi ang ganda niya. Iba rin talaga, Teka, nakaset up na pala yung kwarto mo. Kuya, sure ka ba na ipapakita mo yung mata at noo mo sa video? Di ka na magmamaskara? Mas tumataas kasi yung engagement at views kapag may parte ng mukha ako na nakikita. Gusto ko lang subukan kung mas dadami pa ang subscribers. Tsaka maganda naman ang topic ngayong araw. Muntikan nga akong masuka nung mabasa ko yung outline mo Rekindling the love after separation. Love guru ka na ngayon Kuya, wala ka bang kaaway ngayon na mga politiko saka mga salot sa lipunan? Alam mo naman ang channel ko, hindi lang panunuligsa ng kasamaan ng tema. Lahat ng bagay sa kalawakan na pwedeng pag-usapan. Oo na! Leon's Universe nga ang pangalan ng channel mo Ang baduy-baduy, walang kadating-dating. Pero marami akong subscribers Kaya ibig sabihin, may value naman ang sinasabi ko. Oo siya. Ito na rin ang itatakip mo sa lower part ng mukha mo. Okay. Ako na ang bahala. Salamat Siya nga pala kuya. Pupunta ako ng Cebu this weekend. Sige, mag-iingat ka. Papasok na ako sa loob para makapag-shoot na. Okay kuya, good luck! Nandito ko na pala, Chanel. Kumusta ang biyahe mo sa Cebu? Teka lang. Bakit namamaga ang mga mata mo? May pasapa ang pisngi mo. Chanel! Kuya, I'm sorry. Ano ba nangyari Kuya, I'm sorry. Buntis ako At si Brent ang ama. Kaso gusto niya ipalaglag ko yung bata. May asawa na pala siya, kuya. Sinubad kami ng asawa niya sa Cebu. At kaya ako may pusa dahil... I'm sorry, kuya. Ano yung sinabi mo? Saan nakatira yung Brent na yan? Halika nga.
kapal na mukha niyang gawin sa'yo to? Huwag na, kuya. Ayoko na siyang makita. Aray! Ang sakit na yung tiyan ko! Chanel! Chanel, dinudugo ka! Halika, bubuhatin kita para madala sa ospital! Salamat sa pagpunta mo, Chari. Wala lang akong matawagan kanina para samahan sandali rito ang kapatid ko. May ayusin lang sana kasi ako. Babalik ako kagad. Ayos lang. Mamayang gabi pa naman ang pasok ko eh. Sige na, gawin mo na lang yung kailangan mong gawin. Ako na muna ang bahala kay Chanel, okay? Ang dami niyang pinagdaraanan ngayon. Sabi mo nga, di ba sa kwento mo? Oo nga. Kawawa naman ang kapatid ko. Ang bata pa niya para pagdaanan ng ganito. Isipin mo na lang, baka blessing in disguise na nawala ang bata kaysa mahirapan pa silang mag-ina sa sitwasyon nila. Ayop na Brent na yan. Magbabayad siya sa ginawa niya sa kapatid ko. Oh, basta kung ano man ha. Kung ano man yung gagawin mo, mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng ikasasama mo. Lalo na ngayon, kailangan ka ng kapatid mo. Salamat sa paalala. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa lalaking yan. Ayan. Tapos ko nang i-edit at for upload na lang ang video ko. Tingnan lang natin. Kung hindi malugi ang negosyo mo sa ginawa kong expose tungkol sa illegal mong magawain at pagkahumaling mo sa mga babaeng mas bata sa'yo. Kung dati ko pa sanang inimbestigahan ang karakas mo, hindi mo sana naloko ang kapatid ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabagsak. Brent Servado, buong angkan mo, kakalabanin ko. Ang dami talagang manluloko sa mundo. Minalas pa si Chanel. Naisahan siya ng mas matanda sa kanya at dun pa sa may asawa. Ate Chari? Kuya? Ano nangyari? Bakit ako narito sa ospital? Ang baby ko. Chanel, huwag ka na munang bumangon ha. Magpahinga ka lang dyan. Kuya Noel? Chanel, nandito ko. Kuya? Kuya, ang baby ko. Ikinalulungkot ka. Pero hindi na nila nailigtas ang baby mo. Ang baby ko. Kawawa naman ang baby ko. Buti nakatulog din si Chanel. Ang tagal niyang umiiyak oh. Ito. Kumuha ko ng kape dun sa vending machine. Magkape ka muna. Salamat ginabi ka na. Di ba may pasok ka pa? Kumain muna tayo habang tulog pa si Chanel. Di naman ako nagugutom eh. Ayos lang tong kape. Tsaka nagpaalam ako mag-leave ngayon. Sasamahan ko na lang muna kayo rito. Halinhinan tayo sa pagbabantay kay Chanel. Pasensya ka na. Damay ka pa sa amin. Ano ka ba? Parang kapatid ko na rin kaya yung kapatid mo. Kaya tama lang na nandito ako. Ano? Parang kapatid? Oo, bakit? Pwede naman totoong kapatid. Future sister-in-law kapag sinagot mo na ako. Ikaw talaga? Nakuha mo pa talagang magpasakali dito sa hallway ng ospital? Time is gold. Saka, walang pinipiling lugar ang pag-ibig ko sa'yo. Tama nga yung kapatid mo. Na ano? Ang cheesy mo. Tsaka ang baduy. Grabe ka. Aliw na aliw ka sa panlalait ng kapatid ko, ano? Ang cute nyo nga eh. So, ano? May pag-asa ba sa iyong cute, cheesy at baduy na katulad ko? Meron
naman. Talaga? Meron? Oo, meron nga. Sana. Tayo na ba? Oo. May isang halik nga lang. Uy, ang bilis! First kiss agad. Pwede namang dagdagan ng second Saka third. Tama na. Nakakahiya. Baka may mga nurse na dumating. Iakap na lang sa girlfriend ko. Salamat at bumalik ka sa buhay ko, Chari. Mabuti na lang at lalabas ka na ng ospital. Tandaan mo bawal kang ma-stress. Pahinga pa rin. Dahan-dahan ang pagpasok sa pintuan. Ang OA mo naman, kuya. Eto na, papasok na. Chanel. Ay, bilib din ako sa kapal ng apog mo, Brent? Bakit ka pa nagpunta dito? Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Gusto ko lang kausapin si Chanel. Chanel, tigilin niyo na ng kapatid mo ang paninira sa akin at sa negosyo ko. Nasisira na ang buhay ng asawa at anak ko nang dahil... Dahil sa ano? Anong paninira ang pinagsasasabi mo? Ang anak ko, nalaglag ng dahil sa sama ng loob ko sa'yo. Mabuti na nga lang at nakunan ka. Bakit mo ako sinuntok? Dahil sa kapal ng mukha mo. Kusang dumikit yung panga mo sa kamao ko. Malis ka na nga bago pa kita ipadampot sa pulis. Ikaw, Noel, o Leon, o anumang pangalan mo sa social media, burahin mo mga post mo tungkol sa akin sa negosyo ko. Alam kong ikaw yung nanira sa akin dahil kilala kita kahit konting bahagi lang ng mukha mong ipinakita mo sa mga video na ipinopost mo. Nung karapatan mo para utusan ako, malis ka na! Trespassing ka pa! Kahit bugbugin pa kita ngayon, hindi mo ako may dedemanda. Kuya, tama na yan. Brent, lumabas ka na. Umalis ka na. Pweh! Tignan ko lang kung gaano kayo katapang. Maghintay kayo sa gagawin ko. Sobrang saya ng buhay ko na parang ang hirap tuloy mang-bash at mag-comment ng mga negative sa mga bago kong assigned social media accounts. Pero, ang laki kasi ng kikitain ko kaya kailangan mas matindi yung paninirang gagawin ko. 4 na accounts ang naka-assign sa akin ngayon para batikusin at palabasing mga walang kwentang nilalang. Ay nako talaga, good luck sa beauty ko. Sayang ang ibabayad lalo na rito sa huling account. Nakakaawa man para sa mga apektadong tao Sisimulan ko na lang ang self-made bashing ko. Maging ang scripted lines na paninirang puri. Magpapatrend din ako ng mga inventong videos para bumaba ang number followers nila. Uy, Chari. Nasa baba si Noel. Di ka raw sumasagot sa cellphone mo. Naku, nakatulog kasi ako Lobat pala tong phone, di ko na-charge. May usapan nga kaming lalabas ngayong hapon ni Noel Pakipuntahan naman muna. Pakisabi saglit lang at magbibihis ako. O sige. Pero matanong ko lang bakit parang ang lalim ng eyebags ni Noel ngayon? Parang stress na stress siya Nawala yung glow sa mga mata tsaka parang dry ang skin. Parang pumayat din Grabe ka naman sa observations mo. Baka pagod at puyat lang sa trabaho niya. Night shift din ba siya? Parehas ba kayo ng work? Sa computer din ba ang work niya? Naku, dami mo talagang tanong. Hindi ko rin alam kung anong work niya kasi hindi niya sinasabi sa akin. Sabi lang niya self-employed siya. Ayaw din naman magkwento kaya hindi ko na rin inusisa. Wow! Paano kapag nagkatuloyan kayo? For sure, hindi niya rin alam kung ano yung trabaho mo. Kung hindi ko nga lang nakita yung ginagawa mo last time nang dinalaw kita sa work mo, di ko pa malalaman Trish, napag-usapan na natin to, di ba? Alam ko naman.
Pero kasi sinabi ko na rin sa'yo na hindi maganda yung ganyang klase ng work mo. Chari, baka pwedeng iba na lang. Yung hindi nakakasakit ng mga tao. Konting panahon na lang naman eh. Malapit na akong graduate. Makakahanap na rin ako ng trabaho. Pero sa ngayon, ito muna yung pagkakakitaan ko. 2 linggo na lang naman matatapos na ako eh. Concerned lang ako sa'yo kasi. O sige na nga, bababa na ako. Para machika ko muna yung jowa mo. Okay ka lang ba, Noel? Dinala mo ako rito sa amusement park pero tulala ka naman. Nakakailang rides na tayo. Kung todo sigaw na nga ako pero ikaw tahimik. Palinga-linga ka pa na parang may hinahanap ka dyan. Ha? Ano yun? May sinasabi ka ba? Noel, ano bang problema? Ilang araw ka nang ganyan, oh. Ayaw mo naman sabihin sa akin. May iba ka na ba? Ha? Wala! Ikaw lang ang mahal ko, Chari. Ano lang kasi, distracted lang ako dahil sa trabaho. Medyo marami lang nangyayari sa akin ngayon. Kung ano man yun, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Kakampi mo ako sa lahat ng bagay, Noel. Oo, alam ko naman yun. Kaya lang ni siya nilang maniniwala at naniniwala sa akin na mabuti akong tao. Bakit? May nagdududa ba sa'yo? Huwag mo silang pansinin kasi hindi ka naman nila kilala. Hindi nga nila ako kakilala pero kung makapagbigay sila ng opinyon at komento, parang daig pa nilang mga lagi kong kasama. Natahimik ka na naman. Ano ba kasi yun? Wala. Tara na. Sakay tayo dun sa roller coaster. Isisigaw ko ang stress ko sa mga judgmental na tao. Ano? Sinong judgmental? Wala. Sabi ko, halika na. Kuya, baka naman kailangang mag-deactivate ka muna sa mga social media channel at pages mo. Masyado nang maraming bashing sa'yo tsaka pagbabanta. Nakakapag-alala na eh. Baka malaman rin nila kung saan yung bahay natin. Wala naman akong ginagawang masama. Puro imbento at paninira lang ginagawa nila. Naubos na rin ang followers ko at subscribers ko. Unti na lang ang naniniwala sa akin. Kaya nga mag-deactivate ka na lang, kuya. Huwag mo nang sagutin yung mga binabato nila sa'yo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sobrang apektado ka ng mga nangyayari. Di ka na nga nakakatulog, oh. Ang laki-laki na ng binagsak ng katawan mo. Chanel. Kuya, halos wala ka ng peace of mind. Konting tunog lang, nagugulat ka. Palingon-lingon ka sa paligid kapag lumalabas tayo. Kuya naman, oh. Hindi ka naman nila kilala eh. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Napapraning na yata ako. Ay naalala ko lang baka nga malaman nila ang totoong pagkatao ko at tutuhanin nilang saktan ako at ang mahal ko sa buhay. Ang OA naman kasi ng bashers mo, kuya. Ang galing pa nilang mag-imbento ng story, ah. Dapat sa kanila, imbis na tumambay sa social media, magsulat na lang ng nobela. Pero maraming naniniwala sa mga imbentong istorya na yun. Wala akong mga nilokong babae. Wala rin ako ninakawan. Hindi totoong nagmamalinis lang ako sa mga dating videos ko. Kaya nga, wala kang nga ginagawang masama, kuya. Ang feeling ko kasi, nagkakampi-kampihan yung mga may galit sa'yo. Kaya ganyan kalala yung mga negative comments tsaka bashing sa'yo. Sana nga lang hindi malaman to ni Chari. Ayoko mag-alala pa siya sa akin. Dami na nga niyang iniisip. Ayoko nang dagdagan pa. Basta kuya, wag mo kalilimutan kakampi mo ko tsaka si Ate Chari, okay? Punta mo na ako kusina. Ipagluluto kita ng favorite mong adobo. Kailangan ko magpakatatag. Pero paano? Napapadalas ang pagpapanik ko. Pati ang mabigat na pakiramdam ko tuwing mag-isa ako. Parang may bumubulong sa akin nang wala akong karapatang mabuhay. Pakiramdam ko pabigat lang ako kina Chanel at Chari. Naku,
ko na yata kaya to. Chanel, kuya mo, kumusta na? Nasaan siya? Nagkamalay na ba? Ate Cherry, buti dumating ka na. Ano ba kasing nangyari? Bakit niya ginawa to? May problema kasi si kuya sa trabaho niya. Ang sabi ng doktor niya, meron daw siyang depression tsaka anxiety. Dahil sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Ano? Bakit hindi ko to alam? Hindi ko alam na nagpapatingin pala siya sa doktor. Ayaw kasi niyang ipahalata sa'yo, ate. Pero matagal niya nang iniinday ito. Sorry Pero siya na lang ang tanungin mo tungkol sa work niya. Chanel, sinadya niya ba? Totoo ba na nagtangka siyang... Mukhang nagtangka nga siyang mag-suicide, ate. Mabutit nakauwi ako kaagad. Nakita ko siyang walang malay sa kwarto. Tapos namumutla at nakakalat yung mga sleeping pills niya sa kama. Diyos ko, ano bang nangyayari kay Noel? Sabi ng doktor niya kanina, tataasan niya yung dosage ng gamot ni kuya. At bawal din daw siyang ma-stress tsaka malungkot. Kailangan niyang suporta nating dalawa, ate. Gagawin ko lahat para sa kuya mo, Chanel, ha? Salamat, Ate Cherry. Oh, anong ginagawa mo rito din? Dinadalaw kita. Nabalitaan ko na muntik na mamatay ang umagaw ng girlfriend ko. Wala akong inaagaw sa'yo. Bakit ka ba narito? Nasaan kaya si Chanel? Bakit wala akong kasama rito sa kwarto? Pambihira. Nagmamalinis ka pa rin. Sirang-sira ka na sa mundong ginagalawan mo, Leon. Ano? Nanlaki ang mga mata mo, Akala mo walang makakatuklas na ikaw ang Leon na sikat ngayon dahil sa dami ng skandal at nililibak ng mga tao? Anong sinasabi mo? Heto, tingnan mo mga ipapakita ko sa yung pictures at screenshots sa cellphone ko. Teka, maghintay ka lang. Heto, ikaw yan, di ba? Patakip-takip ka pa ng mukha sa video mo. Mabubuking ka rin naman pala. Paano mo nakuha? May alam pa ako na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Wala akong pakialam sa alam mo. Kahit nasabihin kong alam ko kung saan mo mahahanap ang nag-upload ng mga inimbentong kwento mo at main basher mo sa social media. Hindi ako naniniwala sa'yo. Iniwanan ko rito sa mesa itong brown envelope na may mga ebidensya. Ikaw na ang humusga kung maniniwala ka ba o hindi. Tingnan natin ngayon kung magiging masaya pa kayo ni Chari matapos mong makita ang laman ng envelope na yan. Sino mag-aakala na ang pagsunod-sunod ko kay Chari ay magbubunga ng maganda at pabor na pabor para sa akin? Sinaktan niyo ko. Tamang-tama lang. Nasirain ko kayo. Noel, gising ka na pala. Oh, bakit bumangon ka pa? Mahiga ka lang. Sabi ng doktor, magpahinga ka lang. Anong trabaho mo, Chari? Ha? Bakit mo naitanong? Sino ka ba talaga? Anong sino? Ako to, si Chari. Girlfriend mo. Noel, natatakot naman ako sa tingin mo eh. May problema ba? Nandyan ka na rin lang naman malapit sa mesa. Buksan mo ang envelope na yan. Ito ba? Oo, yan nga. Buksan mo at tingnan mo ang laman. Galing yan kay Dean. Nung dumalaw siya kanina. Si Dean? Bakit naman siya pupunta? Tsaka, ano ba tong mga to? Paano? Nakasulat dito na ikaw. Diyos ko! Noel,
Leon? Leon's Universe? Ikaw si Leon's Universe? Anong ibig sabihin nito? Parehas tayo ng tanong, Chari. Ano ang ibig sabihin ng mga yan? Oo, tama ka. Ako ang tao sa likod ng Leon's Universe na ginawa ng mga maling komento. Inuulan ng negative comments at kinukutya ngayon sa social media. Leon, hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko kung hindi mo maintindihan. Ang papel na kulay asul, nakasulat ang IP address ng taong sumira at sumisira pa rin ang buhay ko. Noel. Ang nasa papel na kulay pula naman ang IP address sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Hindi ba parang identical sila? Noel, hindi. Ang dami pang litrato at screenshot sa loob. May listahan pa ng dummy at fake accounts na ikaw pala lahat ng may-ari. Mahal, Noel, please makinig ka. Hindi mo may tatanggi ang mga ebidensya, Chari. Gustuin ko man na hindi maniwala pero nakalatag na lahat. Hindi, Noel, magpapaliwanag ako. Trabaho ko lang yun eh. Hindi ko naman alam na ikaw pala si Leon. Hindi ko alam na ganito pala yung nangyayari sa'yo dahil sa ginagawa ko para sa trabaho ko. Trabaho? Masasabi mo bang trabahong marangal ang manira at sumira na ibang tao? Paano? Paano mo nagsisigmura lahat ng ginagawa mo? Para lang kumita ng pera, Chari? Noel, alam mo naman yung sitwasyon ko eh. Kinailangan ko lang ng malaking halaga para makatapos ako ng pag-aaral at mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Para sa pangarap mo. Para sa magandang buhay mo. Sumisira ka ng pangarap at buhay ng iba, Chari. Pinapatay mo ang iba para na mabuhay ka. Noel, I'm sorry. Hindi ko ito sinasadya. Hindi ko alam na ikaw pala yung target ng kliyente ko eh. Umalis ka na, Chari. Hindi ko kaya makita ka ngayon. Noel! Please, umalis ka na! Noel! Please! Chari, isang linggo ka nang di lumalabas ng kwarto ah. Iyak ka pa ng iyak. Ang baho na ng kwarto natin dahil hindi ka naliligo. Di ka rin kumakain. Buhay ka pa ba? Gusto ko nalang mamatay. Ay naku, tumigil ka nga no. Ang dami mo pang pangarap sa buhay. At ang pamilya mo, non-stop pa rin sa pagtawag sa phone mo kahit hindi ka naman sumasagot. Wala akong gana makipag-usap sa kanila. Naaalala lang nila ako kapag may kailangan silang bayaran. Mabuti na lang tapos na yung final exams mo. At saka yung clearance na lang ang gagawin mo sa school. Malapit ka na makahanap ng legal na trabaho. Trish, sama-sama akong tao. Wala akong karapatan ng mangarap para sa sarili ko. Nakausap ko si Chanel kahapon. Pinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon mo. Pero sa ngayon, hindi ka pa kayang tanggapin ni Noel. Alam mo ang totoo, he's undergoing therapy and under medication pa rin. Napakalupit naman sa akin ng mundo. Ang nag-iisang taong gusto kong suportahan at kampihan. Ako pa palang sisira ng kumpiyansa niya at tiwala sa sarili. Chari. Tama naman si Noel eh. Sinira ko yung buhay niya. Muntikan siyang mamatay ng dahil sa akin. Nagsawa-sawa ako. Kaya nga dapat magpalit ka na ng work. Sabi mo naman, nag-resign ka na, hindi ba? Oo. Inalam ko muna ang totoo bago ko nagpasa ng resignation letter. Yung ex pala ni Chanel na si Brent ang nagbayad ng malaking halaga para sa amin. Para sirain ang reputasyon ng Leon's Universe. Ngayong alam mo na yung totoo, magmumukmo ka na lang pa dyan. Wala ka bang gagawin? Ano pang saysay ng lahat ng gusto kong gawin kung hindi rin naman babalik sa akin si Noel? Chari, subukan mo muna bago mo sukuan, ha? Be kinder to yourself. Hindi yung puro sa ibang tao ka na lang mabait. Hindi nga ako mabait. Nawala si Noel dahil sa kasamaan ko. Ang trabahong pinasok mo lang ang masama, Chari. Tumigil ka na naman, hindi ba? Kaya may chance ka na ngayon na baguhin ang kapalaran mo.
nyo, nakita rin kita lumabas ng kwarto mo na nakangiti at bagong ligo pa. Kuya, anong meron? Di mo naman birthday. Pupuntahan lang ako. Wala naman tayong lying in chika. Bakit ang aga mong manlikaw? Oo nga pala. Yung bagong upload kong video, i-repost mo sa social media accounts mo para mas tumaas ang exposure. Yes, boss. Sino mag-aakala na mas mataas na yung followers ko kaysa sa'yo? Ang pagiging fashion model lang pala ang sagot sa kahirapan natin, kuya. Magpakahirap ka pang mag-vlog. Hindi naman tayo mahirap. Tsaka, naka-recover naman na social media pages ko. Okay na rin ang mental health ko. Bakit kaya naka-recover? Sino kaya nagbigay ng mga information para ma-expose ang katotohanan sa likod ng mga fake accounts at bayarang keyboard warriors? At sa mental health naman, sino rin ang motivation? Aalis na nga ako. Ang daldal mo talaga. Ingat ka, kuya. Enjoy! Noel, buti naman pumayag ka na makita tayo ngayon dito sa cafe. Medyo tight lang ako sa time kasi 9 a.m. ang call time namin sa office. Okay lang. Magkikita pa rin naman tayo mamaya paglabas mo galing sa trabaho. Flowers nga pala para sa'yo. Ay, nako. Salamat sa flowers. Magkikita? Oo, simula ngayon, mahal. Susunduin na kita at ihahatid. Mahal? Teka, bumabay ka na magkabalikan tayo? Oo, mahal ko. Salamat sa paghihintay mo na maging okay ako. Salamat at gumawa ka ng paraan para maiayos ko ang buhay ko kahit na hindi na tayo magkasama. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Noel, at napatawad mo nang nagawa ko. At ngayon, tinatanggap mo na ako ulit. Kalimutan na natin ang nakaraan, Shari. Nagbayad na ang mga taong naging daan para masira tayo kaya panahon na rin para mag-move on na. At maging masaya naman tayo na magkasama. Masayang masaya ako na marinig yan. Mahal kita, Noel. Mahal na mahal din kita, Shari.